Hello everyone! Welcome back to my channel! Naku, exciting po ang ating pag-uusapan today. Ito po ay ang chrysanthemums. Ito po ang mga itsura niya ngayon na in-order ko from Benguet. So, ang chrysanthemums po, or mums for short, ito po mga perennial flowers siya. They grow back. Ayan. Kaya po, huwag tayo mag-alala kahit i-cut natin siya, i-trim natin, i-prune natin, babalik siya. Although minsan, matagal din bago siya mag-bloom, lumabas ulit. So, ito po, imported yung mga mums natin. They are from Malaysia. Kaya ang tawag sa kanya ay Malaysian mums. Iba-iba na yung colors niya. So pretty, oh. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, minsan meron sa isang pot, oh, dalawang colors combination. Tapos, ito, to bloom pa itong mga to dahil makikita mo pa yung mga buds niya, yung mga maliliit. Ang ganda. Favorite na favorite ko. Although, ito po, usually natin nakikita to sa mga flower arrangements. Ito, sample po. Ang very common ay ang color white na makikita natin sa bridal arrangements, sa bouquet, tsaka po sa mga funeral. Ang ganda-ganda ng white, oh, very classic. And ang ganda ng combination, may pagka-greenish, yellow-green yung loob niya. So, ito po, galing siya from Benguet. So, pagka taga rito kayo sa Manila, medyo baka maninibago po siya. Kagaya rin ng mga tao, diba? Naninibago siya, na-stress siya sa biyahe, malayo pinanggalingan. So, dapat medyo pahingahin mo muna siya. Mga ilang days, 1 to 2 days, wag muna siyang galawin. Ipa-acclimatize muna natin siya. Kailangan mag-adjust muna siya dito sa weather, doon sa temperature, doon sa bago niyang environment. So, kung nasa Manila ka man o Cavite ka man, dapat maka-adjust muna siya. Huwag muna siyang galawin. Papahingahin muna natin. So, eto mga flowers na ganito, in full bloom na to, matagal naman siya bago malanta, pero after nyan, malalanta na siya, mawawala na siya. So, pwede na natin siyang i-cut, gawin nating decoration sa table, dito sa dining table, o kaya sa living room table, o kaya naman sa office. So, titingnan natin ha. Let's use these white flowers. I-repot natin siya. Tingnan natin. Ang una kong tinitingnan, when I get orders, pag nakakapag pa-ship ako, tinitingnan ko muna yung kanyang potting mix. Yung gamit niyang soil. O, eto, papakita ko sa inyo. Ayan, fully rooted siya, oh. Naka-shape na dun sa pot niya. Ang ganda. Ngayon, ang gusto kong malaman is, okay ba itong soil na ginamit niya? Tingnan natin, buksan natin. Oh, tingnan natin. So, ano siya? Peat moss. Moss siya, ang gamit niya. Coco peat. Ang coco peat, oh. Ayan. So, kung coco peat, ang gagawin ko dito, papalitan ko yung soil niya, papalitan ko yung coco peat, and magdadagdag ako ng organic fertilizer, which is, ang gamit ko ay vermicast. So, any compost naman. Ba't ko siya papalitan? Kasi usually, itong mga to, ang ginagawa nila, ang nilalagay nila sa mga greenhouses is, ano na talaga, fertilizer. Yung mga chemicals na, hindi na natural. So, hindi ako nagpa-fertilizer. So, after a while, mamamatay siya kasi hindi ako naglalagay ng fertilizer. So, kailangan kong ma-add yung organic fertilizer, which is yung vermicast, dito sa potting mix ko. So, ano ko lang siya. Maglalagay lang ako ng space para dun sa pot na gagamitin ko, madadagdagan ko siya ng organic fertilizer. So, ang gamit ko is vermicast plus nilalagyan ko ng ipa ng palay para makahinga yung roots, tsaka para well draining yung ating soil mix. Kasi
lahat naman po ng plants kapag nababad yung kanyang roots, nabubulok siya. So, to avoid root rot, which is one cause ng pagkamatay ng mga plants, ayusin po natin agad yung soil mix, yung medium na gamit natin, kung saan natin siya itatanim. So, ito, makikita natin, merong mga dried leaves, tanggalin lang natin yan, mag-grow back naman siya. So, don't worry. Tsaka para magandang tingnan, tanggalin natin. Ayan o, it's so nice, so super nice. Mag-bloom pa yung mga iba dyan kasi marami pang buds. So, ito, medyo paluwagin lang natin siya, ha? Tapos, ilalagay natin siya dito sa pot na ito. Ito, napili ko. Maganda to. Color black. Ayun, kasya naman siya. Ang ganda niya. So, ayan. Nag-a-add po ako ng eggshells. Pampaano din. Loosen up. Para hindi, kasi ang mahirap minsan dun sa pure soil. Kung pure soil yung gagamitin mo, walang halong mga kung ano-ano. Ano siya? Pagka diniligan mo, tapos nakalimutan mong diligan after a while, tumitigas siya. Tapos nag-harden na dadamage yung mga roots. So, kailangan talaga, lagyan mo yung mixture ng kahit anong ibang panglagay, kagaya ng mga maliliit na bato, yung mga perlite, o kaya sand. Maganda rin yung sand. River sand, pwede rin yung gamitan pang tanim. So, ayan, nilagyan ko na siya ng ibang mixture para sumigla siya kahit na hindi ako maglagay ng mga artificial na mga fertilizer. Tsaka hindi kasi ako nag-pesticide. Gusto ko kasi natural lahat. Pagdating natin sa farm, ita-transplant natin yung iba, ilalagay natin sa direct sa soil, sa ground. So, ang maganda naman sa chrysanthemum is very versatile siya. Pwede mo siyang ilagay direct sa sunlight, o kaya naman indirect sunlight, o kaya low light. Although, syempre, mas magbo-bloom yung flowers kapag direct sunlight talaga. So, sa Benguet, kung makikita nyo siya, sa farm siya tinatanim, talagang diretsyo sa arawan. Tapos, nagbo-bloom siya ng husto. Pero doon, ang maganda kasi, very cold naman ang lamig, tsaka moist, diba? Yan, kaya talagang nagbo-bloom ang mga flowers, tuwang-tuwa sila. So, medyo tanggalin lang natin yung mga dried leaves. Ayan, so beautiful. Pwede na siyang mag-grow back. Kapag kinat natin yung mga flowers, antayin na lang natin yung next season para magkaroon ulit tayo ng flowers. Ang maganda sa mga flowers talaga ng chrysanthemum, tumatagal eh. Papansin nyo sa mga funerals o kaya sa mga ibang occasion, pag nagkaroon ka niyan, hindi siya nalalanta kahit ilang days mo siyang naka-flower arrangement. Kaya napakaganda rin ng chrysanthemum. So, tanggalin natin yung mga mga dried flowers, dried leaves, I mean. Don't worry kasi it will grow back naman. Perennial flower to eh. Ang dali niyang patubuin ulit. So, mahilig ito sa moisture dahil galing din siya sa malamig. Kaya medyo sprayan nyo. Make sure lang na huwag naman masyadong basang-basa kasi nga baka magkaroon tayo ng root rot. So, kagaya rin ng mga ibang plants, ayaw niya ng sobrang basa yung soil. Kailangan antayin mo na medyo mag-dry up siya ng konti bago mo ulit basain fully. Pero pwede mong spray-sprayan naman itong mga leaves niya at flowers niya. Minsan, kailangan natin siyang i-soak up yung roots niya. So, mga once a week or once in 2 weeks. Depende kasi sa klima ng panahon. Kagaya ngayon, malamig, hindi agad nagda-dry yung soil. Ngayon kasi tag-ulan. So, kahit magdilig tayo kahit mga once in 2 weeks. Depende kung basa pa siya dahil ini-spray natin araw-araw. Ayun, ang ganda oh, ang daming buds oh. Possible pa lang siya. Tapos, napakadali lang i-propagate. Magpo-propagate nga tayo.
Teka, sample natin ha. And then, ipapakita ko sa inyo yung result nito after a while. Tingnan natin. So, saan natin siya ilagay? Maghanap tayo ng pot na medyo maliit lang. Magpo-propagate tayo ng mga ilang stems. Subukan. So, magta-try po tayong mag-propagate using stem cuttings. Pwede naman siya sa seeds, kaso matagal. So, ito, mas maganda kung meron na kayong nabiling ganitong plant, mas mabilis na siya tutubo. Madaling magpa-root nito. So, mag-cut lang tayo ng isang stem. Pag mag-cut tayo, gawin natin pa-diagonal para yung exposed na part, mas malaki yung chance na yung area na kung saan siya magpaparoot. So, remove lang natin yung mga leaves, and then yung mga flowers, tanggalin na rin natin kasi hindi na naman siya talaga mag-bloom, para lahat ng energy niya mapunta, mag-concentrate lang dito sa baba para sa pag-root niya. So, ganun lang kasimple. Tapos, i-prepare natin yung ating medium, yung ating soil. Ito. So, nilagyan ko na to ng mixture ng compost. Ginawa ko na siya. Pinipare ko na siya kanina. So, ayun lang. Napakadali. So, kung talagang gusto niyo rin ng mga ganitong flowers, madali lang magparami. Tsaka, nagsusurvive siya kahit nasa pots. Kahit wala kayong, ako dito lang ako sa city, nagpapadami ng mga plants. Ayan. So, I'll just remove the leaves and the flowers. Tapos, tusok lang. Diyan, diba? Ganun lang kadali. Okay. Kuhanin na lang natin yung mga ibang flowers na hindi na gaanong maganda. Medyo lanta na. Like this one, kasi hindi na natin masyadong madidisplay ito. Tingnan mo, ang dami yung 3 flowers. So, tanggalin na natin yung mga flowers. Tsaka yung mga leaves. Tapos, i-cut natin yung bottom part na pag medyo paslant. Para yung mag-grow natin ng mga chrysanthemums, iba-ibang color sa isang pot. Ganun lang, tusok-tusok lang. Ang simple, mandali na. So, yan. Tutusok natin. Damihan pa natin. Papakita ko sa inyo yung mga iba-ibang colors na meron tayo. Ito, ang ganda nito. Oh! Dalawang colors. Yung, niya, flowers niya. This is so nice. Yung stem lang niya, medyo mabigat. Madi-slant siya. Kapag, napuputol agad. So, ingat lang tayo. Ito, favorite ko tong color na to. Ayan. Diba? Combination siya ng, anong color ba to? Parang magenta and yellow. Nice. Super nice. So, tanggalin lang natin yung leaves. As usual, kagaya ng ginawa natin kanina. Ako, ang gaganda nito pag nag-bloom na to mga to. Pagka nagsabay-sabay siya. So, remove the flowers. Hindi na naman siya mag-bloom. And para makapag-concentrate siya ng energy niya dito sa roots niya. Gusto niya, lagyan niya ng aloe vera. Kung gusto niya ng rooting complex. Pero madali kasi itong mag-root. Hindi na kailangan ng mga ganun. Pero it's better if you want. So, nga pala, ito yung na-repot natin kanina. Ganda, It's so nice. Tapos, tanggalin natin yung mga ibang leaves sa baba para hindi magulo, hindi crowded. Para, siya, maganda siya kasi meron ka ng pang decor sa table mo. Meron ka pang plant na pwede mong padamihin, palaguin ulit. And, ayun, kapag may mga special occasions, maganda siya. Pang display sa table. Tingnan niyo, kamukha niya rin. Parang daisy, diba? Daisy, sunflower, zinnia. Parang magkakamukha sila. Pero sarap kasi talaga ng feeling kapag meron ka nakikitang flower na nakakapagpa-happy, diba? Kaya, ayan, maganda talaga magkaroon ng interest sa mga halaman, lalo na sa mga flowers kasi
talagang nakakapagpasaya siya. So, ayun, dami niyang buds, oh. So, ito, samahan niyo ako mag-ripat. Magre-ripat pa po ako ng mga iba pang. Ito, marami nang nag-dry out. Ayun, oh. Hindi na masyadong maganda. Teka, tingnan natin bakit. Yung mga, stems niya parang palabas na. Ito, ay, dry na siya, oh. Kaya nag-dry na rin yung mga flowers niya. Oh. Yung mga ibang leaves niya, color brown na. Kung may mga ibon daw, nakakapagpa-attract talaga itong mga flowers ng mga ibon, ng mga bees, ng mga insekto. Oh. Ayan, no, tingnan mo. Pure na coconut, coco peat. Tapos yung mga roots na niya. Ang roots niya, ang nipis, oh. Pero ang hahaba. Ganyan yung mga roots niya. So, tanggalan natin ng coco peat. Bawasan natin. Para madagdagan natin ng compost. Para meron siyang plant food na organic. Ito medyo dry na, oh. Ayan. Na lang, gagawin ko siyang cuttings para maging na lang siya. Para ma-propagate natin. Kasi hindi na natin mapapakinabangan ngayon yung flowers niya dahil hindi na siya ganun kaganda. Ayan, mamaya, makaka-create na tayo ng marami pang cuttings. Para pag lumaki siya, ang ganda niya. Ito, ikakat ko na rin yung mga ibang flowers nito pang display. Pero yung mga iba na hindi na maganda, well, yan na lang, cuttings na lang. Ito, pwede ko siyang itanim as is, tapos i-cut off ko lang yung mga flowers niya. Tapos, antayin ko na lang siyang tumubo ulit. Pwede rin ganun. O kaya, naman, gawin ko munang pang display until mag-dry up yung mga flowers. Ayan. So, ayan lang po. Ang mga Malaysian moms, pwede nyo siyang i-order sa flower shop, pero medyo mahal. O kaya, sa mga nakakabili ako ng mga plants sa IKEA. Kaya lang ganun din. Pagkakuha ko sa IKEA, ang ganda-ganda. Oh, so perfect. Parang artificial flowers sa pagka-perfect nyo. Kasi controlled lahat sa greenhouse. So, ang gagawin mo, pagdating sa'yo, hindi na controlled yung environment. So, iibahin mo na yung soil, aayusin mo, tapos maglalagay ka ng fertilizer kasi kailangan nila ng fertilizer. Pero it's up to you na kung anong fertilizer ang gagamitin mo. Kung okay ka ba sa mga artificial, sa mga may chemicals, o kaya naman you go natural. Ako kasi mas preferred ko lahat ng natural. Tsaka, matipid siya. Yung pinaghugasan ng bigas, o kaya pinagbabara ng mga saging, banana peels, o kaya pinagbabara ng mga orange peels, kahit anong fruits na kainin ko or vegetables, binababad ko lang siya, tapos yung sabaw nun, or yung tubig nun, yung pinagbabaran, yun yung pinapandili ko sa mga halaman. Yun. Tapos, mga itlog, yung mga balat ng itlog, hindi siya tinatapon. Maganda talaga siya kasi calcium din, didikdikin mo lang. Kung ano-ano pa, mga dried leaves na nakukuha mo sa ibang mga plants, idadagdag mo. Andyan, maraming mga options. Basta yung mga organic lang ang gamitin natin. Pwede. So, ito, ipaplant ko lang. Tapos, pagka medyo dry na, ika-cut off na natin yung mga flowers na ganyan. Tapos, aantayin natin mag-grow back siya. Ganyan. Ganyan lang siya. Bawas-bawasan natin. Yung taas, pwede natin itanim ulit. Tapos, ito namang naiwan, antayin natin mag-grow back. Diba? Tapos, tanggalin lang natin itong mga dried leaves. Maganda rin siyang panglagay sa mga ibang mga halaman natin. Tapos, gusto niya moist kasi galing din siya sa malamig. So, lagi natin sprayan.
Kung hindi, kasi, diba, minsan gigil na gigil ka, gusto mo lagi silang tinitingnan, lalo na ang ganda niya. Ayun, para mapigilan ka na mag-water sa kanya everyday, mag-spray-spray ka na lang. So, ayan, magre-repot na tayo. So, ayan po, bibigyan ko kayo ng update. Papakita ko sa inyo to. Lalagyan ko ng date kung kailan natin siya tinanim. And then, abangan natin paglaki niya. Papakita ko sa inyo. So, yeah, itong mga chrysanthemums po, kagaya po ng mga roses, tsaka mga iba pang galing sa Benguet, makukuha niyo po siya sa mga live selling. Mag-join lang po kayo dun sa mga makikita nyo sa Facebook, mag-search lang kayo, mga videos about flowers. Marami pong mga sellers na pwede nyo pong orderan. Tapos ipapaship po nila sa inyo by bus, via Victory Liner. Tapos pipick upin nyo na lang po. Sa Victory, meron silang tinatawag na drop and go. Mas mura siya. Mura lang. Ang galing. Tapos, usually, pagka-send sa inyo, the following day, may makukuha kayong text message. Pero make sure na kuhanin nyo siya within 3 days kasi meron na siyang storage fee. 100 pesos per day na nag-overstay siya dun sa storage nila. Okay, yan po. Thank you for watching. Tingnan niyo po yung mga ibang vlogs natin, yung mga ibang video natin. And pa-subscribe naman po para whenever I upload new videos, magkakaroon po kayo ng notifications. And paki-share nyo rin po doon sa mga mahihilig na mag-alaga rin po ng mga halaman. Thank you very much. This is Concorny G. See you again soon.